Magandang araw sa inyo mga katatay. Meron tayong bagong ngayon gagawin. Re-repair na natin tong flooring. Mapapansin nyo, yung flooring, bumukol siya. Yung nakaraan nating video, yung ginawa natin yung kapak na tile sa flooring, iba yung pakakapak niya. Bali, ang ginawa lang natin doon, tinanggal natin yung tiles, tapos sinanding natin. So ngayon sa video na to, ang pagkakaiba naman itong pakakapak na to, mismong pinaka-mortar niya yung umangat, yung ibig sabihin, yung pinakahalo na. So ngayon, ang gagawin natin, hindi natin siya sasandingin. Kailangan nating tanggalin yung simento sa ilalim, papalitan natin ng bagong mortar. Kasi ito na yung naging cause niya, lumubo na talaga siya ng todo. Kasi mayroong umaangat, tiles lang. Tatanggalin natin yung tiles, tapos papalitan natin ng bago. Hahasahin lang natin yung mortar niya. Yung simento sa ilalim. Ito ngayon, ang sistema naman ito, yung pagkakaiba, yung mismong simento sa ilalim ang umangat. Sumama na yung tiles. So ngayon, babakbakin natin yung flooring. Sa pagtanggal nga pala mga katatay ng tiles, susubukan natin na makuha natin ng buo. Kung hindi siya nakadikit sa konkreto yung tiles. Kasi merong kapak na na pag grinder mo siya, totally natatanggal yung tiles. Ito titingnan natin kung sasama siya sa konkreto. Pag grinder to, kusa siyang aangat. Titingnan natin. Yung sa una nating ni-repair na kapak, yung pinakita ko sa inyo, yung paano ayusin yung kapak na tiles. Yung kapak na yun, noong una nating video, tiles lang yung kumapak. Ito, ang kumapak nito mismo yung pinaka-halo. Ito, nakikita nito. Nakakaratay. Pinaka-konkreto. Umangat na, kaya ito sumama yung tiles. So ngayon, hindi natin makukuha ng buo. Kasi, gaya ng sabi ko nga, kapag hindi dumikit yung tiles sa konkreto, makukuha natin ang buo. Yun yung kapak na tiles lang. Yung katulad dito, ito yung kapak. Tiles lang yung problema niya. Okay ba itong konkreto niya na ito? Dito ang parte na ito, yung umangat yung pinaka-konkreto na kaya natin magagawa dyan. Basag na yung tiles na makukuha natin, hindi natin makukuha ng buo yan. Basagin na natin yan. So ayan na mga katatay, na tanggal na natin yung yung floor tiles saka yung pinaka mortar niya. Kabilaan siya, ayan. Ang gagawin natin bago tayo maglinis, papahiran ko na ng manipis tong 1 cm. Habang nagpapatuyo, magtatapon kami itong mga debris. Lalagyan natin ng halo mga katatay. Papakita ko sa inyo mga katatay yung isa sa mga dahilan kung bakit kumakapak yung tiles. Maliban dun sa flooring na pinaglagyan, hindi maayos yung halo, hindi tama yung pagtimpla ng halo. Tapos yung pinagpatungan ng halo ay buhangin.
Tapos isa pa to sa dahilan, mapakita ko sa inyo, tingnan nyo, yung ceramic. Kung gano'n niya sipsipin yung tubig. O, diba? O. Wala yung tubig na pinanilagay natin. Ngayon, kung hindi nyo bababad yung ceramic at i-direct nyo sa pagkabit, ganyan ang mangyayari, kakapak yan. Kasi yung tubig ng halo na ilagay nyo, yung mortar, kahit malambot yung halo, sisipsipin lang ng tiles. Kapag natuyo yung simento, yun na yung nagiging dahilan kung bakit kumakapak yung ating mga tiles. Okay lang sana kung lalagyan nyo ng adhesive. Ay katulad ngayon, wala tayong adhesive, semento lang. Ay yung semento, madaling matuyo yan. Kahit basain mo yan ng basain, kapag inilagay mo yan sa flooring, at gagawin mong mortar at wala kang adhesive na ilalagay rito sa tiles mo, malaking problema yun mga katatay. So tingnan nyo ha, bababaran ko ito ng tubig. Yung ceramic. Ayan o, sinisip-sip niya lang, baliwala eh. O, nauubos. O. Hindi naman po pwede na yung halo sobrang lambot. Mas lalong magiging kapak yung yung tiles mo. Lalong kakapak yung tiles mo kapag sobrang lambot naman yung halo mo. O, kita nyo, baliwala yung nilalagay natin na tubig. Diba, sinisip-sip niya lang. So, kaya maganda yung magkakabit ka ng tiles, lagyan mo ng adhesive sa likod. Ay, yung mga nagkabit dito kasi walang adhesive sa likod. Direkta sa semento. Tapos yung pinagpatungan pa ng semento nila, hindi masyadong binasa yung buhangin. Kaya yan ang resulta. Hindi nga kumapak yung tiles nila. Ang kumapak naman yung mortar. O, kita nyo, nakailang patong na tayo ng tubig kung nauubos niya. Kaya ngayon, ang ginawa ko, binabad ko yung ceramic doon sa shower. Ito siya mga katatay, binabad ko siya ng matagal bago natin ikabit. Kailangan talagang siya, yung nasipsip niya yun ng tubig. Mahirap talaga mga katatay kapag hindi nyo binabad yung ceramic. 100% kakapak talaga yan. Lalo't kung wala kang adhesive na ilalagay. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng kunting topping. Hindi siya purong buhangin kasi para kahit paano, pag pinatungan natin ng semento, yung mortar, matibay siya. Okay mga katatay, ito na yung ni-repair natin na bukol na flooring. Ito yung isa. Ito yung isa. So ganun lang ang ating gagawin kapag naka-encounter tayo ng ganito sa ating floor tiles.